Akala ko dati kailangan ko ng additional staff. Process lang pala ang problema. This video mga boss ay para sa mga kagaya ko na computer business owner or mga negosyante, no? Meron kayong negosyo, marami na kayong tao, or kahit na konti lang yung tao nyo, pero nagkakaproblema ka kasi dumadami na yung kliyente mo. Ngayon, since na dumadami na yung kliyente mo, dumadami din yung sakit sa ulo mo. Maraming errors, maraming delayed yung report, at ang daming problema pa na nakakaharap mo sa loob ng negosyo mo. Ngayon, iniisip mo mga boss na dahil sa problema na yan, baka kailangan mo nang mag-hire ng tao. So, bago mo yan gawin, tapusin mo muna tong video na to dahil pagkatapos nito mga boss, meron ka ng sagot kung ano yung gagawin mo sa problema mo ngayon. So, quick intro lang mga boss. I am Roger Solvido. Isa po akong computer business owner for 6 years. And tumutulong po ako sa mga corporate clients, mga negosyante. No? Tinutulungan ko po sila sa mga problema nila in terms of technology. So, technically mga boss, nagsusupply po ako ng hardware and software sa kanila. So, meron din kaming ino-offer na custom software development at saka gumagawa din kami ngayon ng isang ERP software para masolusyonan namin yung problema sa loob ng business nila. So bago ang lahat mga boss, no, quick story muna. Siguro mga 4 years ago mga boss, mga 2022 yan. So yan, by 2022 meron na po kaming dalawang branch tsaka dalawang corporate office. And then, sa dalawang branch namin, meron akong tag dalawang computer technician sa dalawang branch. So, bali apat sila lahat. So, ito yung scenario namin mga boss. Nafe-feel na namin na dumadami na yung customer base namin. So, kasabay nun mga boss is dumadami din yung problema namin. So, isa sa mga na-encounter namin mga boss is maraming human error, maraming delayed reports, maraming mga pagkakamali no, sa team. So, yun yung mga nafe-feel ko talaga. And then, dinagdagan pa talaga yung problema ko dati mga boss. Imagine mo mga boss, sa isang branch namin, di ba, tagdadalawa yung computer technician ko. Ngayon, merong isang branch na nagsabay sila na mag-resign. Yung dalawang technician ko, nagsabay talaga. Okay, so, ayun, problema talaga yun sa akin kasi imagine mo, nasa computer industry kami mga boss and then yung isang branch ko, walang technician. So, problema talaga yun sa akin. And nasabi ko talaga dati at the back of my mind na siguro it's time for me to hire another technician. Okay, so yung ginawa ko dati mga boss ay nag-post ako na we are hiring for computer technician for this branch, ganun. So, syempre, during that time mga boss ay hindi ako agad nakakuha ng computer technician. So, sabi ko, hindi pwede na tatakbo yung isa kong branch tapos wala siyang computer technician doon. Kasi magkakaproblema kami dyan. 'Di ba? Kasi merong mga pupunta na customer and then kung walang computer technician doon, magkakaproblema kami. Yun yung inaakala ko dati. Okay? So, ang solusyon ko mga boss is since meron akong dalawang technician sa isang branch, so yung isa, tinransfer ko ngayon dito sa Mandawi branch. Kasi dalawa yung branch ko. Mandawi City branch and then sa Cebu City naman yung isang branch. So bali, tagi-isang technician yung dalawang branch ko. So, ayun yung nangyari. So, ito yung sabi ko sa kanila. So, guys, since kulang tayo sa tao, so ano muna tayo multitasking muna tayo and then dapat double time muna tayo ngayon kasi yun nga, kulang tayo sa tao. So, yun yung messaging ko sa kanila kasi nasanay kami na dalawa yung computer technician. Ngayon, habang tumatagal mga boss, siguro mga umabot na siya ng mga 2 weeks, 3 weeks. So, hindi pa rin ako naka-hire ng bagong technician kasi ano ako mapili talaga ako sa mga tao Before ako nag-hire ng mga tauhan, I make sure talaga na fit sila sa ano namin, sa culture namin. So, ayun, habang tumatagal, napapansin ko na
parang naging okey yung galawan namin sa loob ng shop. Okey, so ito kasi yung ginawa ko dati mga boss. While naghahanap ako ng mga bagong staff, bagong computer technician, siyempre tinitignan ko rin yung kung ano yung mga structure namin sa loob. Ano yung possible na weakness namin and then possible na strength ng current structure namin. So, yun yung tinitignan ko and ang dami kong inimplement, ang dami kong inimprove during that time na kulang kami sa tao. So, meron akong inimplement doon ng mga SOP. So, kailangan ko na maging strict talaga during that time kasi gusto ko na maging efficient yung galaw ng isang computer technician ko and then yung mga tao ko sa loob. Kasi ano lang sila mga apat sa isang branch. So, gusto ko na maging efficient sila. So, dahil doon, nag-implement ako ng maraming SOP, mga Standard Operating Procedure. Marami akong inimplement na bagong sistema sa shop, sa loob ng shop. And then, to my surprise, gumana yun. To my surprise, mas napansin ko na naging structured yung galaw namin. Mas napansin ko na parang kaya lang nila. Parang napansin ko pa na, ito mas napansin ko na mas lumaki yung kita ko. Kasi nung apat pa yung technician ko dati mga boss, apat yung sinasahuran ko. Ngayon natanggal yung dalawa, so dalawa na lang yung sinasahuran ko. So mas nakatipid ako sa dalawa. Ngayon, mas napansin ko pa na mas dumami yung customer. So sabi ko, ano ba talaga? So doon ko na conclude mga boss no na hindi pala talaga kailangan na magdagdag ako ng dalawa pang technician. And ito pa mga boss another example, sa sales department din namin mga boss, meron ding nag-resign na dalawang tao. Okay, same scenario din. In terms of sales meron kasi akong corporate na sales, meron ding retail. So, sa corporate sales ko, merong nag-resign na dalawa. So, syempre, ako, problemado ako doon kasi dalawang tao yan na mawawala sa team mo. So, of course, yung isip ko talaga, kailangan ko na mag-hire ulit ng bagong sales. Ganun yung ganun yung mindset ko. Pero, again, to my surprise, hindi ganun yung nangyari. Mas lumaki pa yung sales namin. Bakit? Kasi ito yung ginawa ko. Sa dalawang sales ko, kapag every time na merong nagre-resign, yung mga client base nila, pinapasa ko ngayon sa mga tao ko, sa mga natira. So, ngayon, since na yung mga natira is, mas na yun, mas matagal yun sa business, mas matagal na sila, mas mahaba yung experience. So, mas maganda ngayon yung pakikitungo nila sa kliyente namin. So, doon ko napansin din na mas lumaki pa yung sales ko kasi ibang tao na yung nag-handle. Doon ko din na-confirm na, okay, meron pala talagang pagkakataon na hindi mo na kailangan na magdagdag pa ng another staff. As long as na pulido na yung sistema mo or mas in-improve mo pa yung mga tao mo, yung skills nila, mas in-improve mo pa yung sistema nyo, para sa akin, yun yung mas pinaka-okay. So, since din mga boss, no, nung na-implement ko yun, mas guminhawa yung buhay ko kasi dun ko rin napansin na mas kaunti yung nagpa-follow up sa akin, mas kaunti yung mga errors na nakukuha ko, mas lumaki pa yung sales ko. So, kaya sabi ko, parang iba to. So, sinishare ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na kung nagkakaproblema ka na sa negosyo mo ngayon, tapos ang daming problema, ang daming mga nangyari, no, masamang nangyari. Naniniwala po ako mga boss na hindi po siya solusyon na magdagdag ka agad ng tao. Okay, so para sa akin, naniniwala ako na kailangan mo munang i-revisit yung mga SOP nyo, yung mga standard operating procedure nyo, yung mga sistema mo sa loob ng negosyo mo. Baka nandyan lang yung problema. Pero hindi ko sinasabi na huwag kang mag-hire. Ang sa akin lang, unahin mo muna yung sistema nyo bago ka magdagdag ng additional na tao. Okay? So, ayun lang. Sana meron kang natutunan sa topic natin today.
And if meron kang gustong topic na pag-usapan natin, please comment down below. And sure ako na mababasa ko yan and pag-usapan natin sa next video. Ayun, so yun lang po muna. Rudy Silvido po ulit. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!